Wala nang intro, learning na agad tayo. Ngayon, i-share ko naman sa inyo about Google Calendar. Kung paano ba tayo makakapag-schedule sa calendar ni client. Kung paano tayo makakakonect sa kanyang calendar as AVA. Ngayon, may tatlong paraan. Una, ibigyan kanya ng company email. Gagamitin mo yung company email na yon sa iyong Google Calendar para makapag-send ka ng invitation sa kanya. At yung invitation na yun, kailangan niyang i-accept para umapir sa kanyang sariling calendar. Pangalawa is, mag-share siya ng specific calendar sa iyo para doon may mamanage yung kanyang mga schedule. And pangatlo is kapag trusted ka na niya, i-share niya sa iyo yung email at password niya na ginagamit para doon ka na mismo mag-plot ng kanyang schedule. Tuturo ko sa iyo una, yung bibigyan niya kayo ng company email and then doon kayo magpa-plot ng kanyang schedule. Or either, pwede rin naman siguro yung email mo mismo ang gagamitin mo para mag-plot ng schedule sa kanya. Either way, pwede yun. Pero ako, na-experience ko is, binigyan ako ni client ng company email. Para through that email, manage ko yung calendar niya. So, sa ganitong paraan, magpo-connect yung calendar ko at calendar niya. So, papakita ko sa inyo kung paano. Kunwari, ito is yung VA, itong VA email ko is yung company email na binigay ni client. And then, ang client na account is itong aking original email. So, doon sa company email, is-click natin yung meeting sa calendar, and then mag-schedule tayo. So, pangalanan lang natin itong meeting, huwag natin gawin komplikado. And then you can put all the details you needed, pero ang pinaka-importante dyan para mag-connect ka ni client is itong add guest. So, kailangan nyo i-alagay yung email niya. So, ito yung original email ko, i-add ko siya, para isi-send ko yung kay client. So, save, send invitation email. So, appear na yan doon sa calendar ni VA. Pero para umapir yan kay client, kailangan niya i-accept yung invitation ng calendar. So, ito yung invitation ko. So, accept natin. And then, punta tayo sa calendar ni client. So, ayan na siya. Umapir na. Refresh lang natin. So, ayan na yung meeting na in-schedule ni VA sa kanyang calendar. So, sa ganyang paraan, madali niyong ma-manage yung schedule ni client sa kanyang calendar. Ang risk lang dito, kapag hindi na-accept ni client yung invitation mo, hindi yun na-appear sa calendar. So, ngayon dumako tayo sa part 2 ng Google Calendar kung saan magkakaroon tayo ng access sa calendar ng client. Ang part 2 is yung mag-share si client ng kanyang specific calendar na i-manage ni VA. So, kunwari ito na yung calendar ni client. Ang gagawin ni client is mag-create siya ng calendar na para sa inyo na i-manage. Hindi niya pwedeng may share sa inyo yung buong calendar niya. May specific calendar lang siya na pwedeng i-manage niya. So, mag-add siya ng calendar. Kunwari ito yung mga meetings niya. Client meeting. So, kung ano man yung mga description nilalagay niya, bahala na siya. So, create calendar. So, appear to sa kanyang calendar. So, ito na yung calendar na i-manage mo. Client meeting. So, para ma-share niya sa'yo, click niyo yung 3 dots, setting and sharing. Dito siya share with me, mag-add siya ng people, at i-add niya yung account ng VA niya. So, i-send niya. And then, para makapag-plot talaga ng schedule si VA, kailangan niya i-change tong see all event details and to make changes to event para makapag-schedule si BA. Ngayon si BA, appear to sa kanyang calendar. Ayan na siya, client meeting. At para naman makapag-plot ka ng schedule sa kanyang calendar, you always need to check this client meeting dahil ito yung connected na calendar kay client mo. So example, talagay tayo ng schedule ng meeting 2/5. So, lagay natin is appointment. Appointment. Yan. Dito, pwede kang mag-add ng guest kung may iba pang guest si client na kailangan involved dun sa appointment na yun. Magbibigay siya ng email para masendan mo ng invitation yung guest na yun. So, save. So, andito na sa calendar ni VA. Pag pumunta sa calendar ni client, appear na to. So, ayan na siya. So, ganun paraan para makapag-schedule ka sa calendar ni client. At yung pangatlo naman is yung kapag fully trusted ka na niya.
ibibigay niya yung password at email niya para ikaw na mismo yung direct na mag-plot ng schedule doon sa calendar niya. So, sana nakatulong sa inyo ito. Kung nakatulong man sa inyo ito, paki-like na lang, follow and share para sa more tutorial at pakatulong na rin sa iba. Salamat!